Napakabuti mo, Panginoon, sa oras na ito muli. Kami po ay dinala mo sa lugar na ito upang magpuri, magpasalamat, upang sumamba sa dakila mong pangalan. Salamat po sa patuloy na pagpapala na amin pong nararanasan, ang aming kalusugan, na makita na namin po ulit ang mga kapatid namin. Maging Panginoon, ang salita mo na siyang amin pong pakinggan sa oras na ito. Buksan mo, Panginoon, ang aming puso't isipan upang lalo po kami, Panginoon, na magpuri sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Shall we all sit down? Thank you, Lord. Once again, good morning to everyone. And we are now in the third day na po ito, ano? Pangatlong araw po or pangatlong linggo na atin pong pinag-uusapan ng ating tema, Just Go, Unlocking the Disciple Maker Within You. At ang sentro po ng usapan na ito, bakit kailangan po natin pumunta? Bakit kailangan natin malaman na hindi lang pala ang mga alagad ng Panginoon, hindi lang pala yung mga pastor ang silang may karapatan upang mag-evangelize, upang mag-share ng salita ng Panginoon, kundi tayo pala ay hindi pala magtatapos sa pagiging miyembro ng isang church, kundi ang goal po natin ay magiging isang disciple. Sabihin mo sa katabi mo, you are a disciple. Parang mahina, ano? Parang may ano pa tayo, parang may, anong tawag doon? Napagod ba tayo sa first week ng second week ng ating school? Okay? At siguro nag-a-adjust pa tayo. So, ngayong pangatlong linggo po tayo, or pang-apat na ba? Pangatlo, ano? Okay. Tignan po natin ang ating pag-aaralan. Napakaganda po itong pag-aaralan natin. Dito po sa atin, pang-apat pala, week 4. Okay, sabi niya, just go and witness together. Bakit kailangan po na may together? Kasi mahirap pong mag-share pag mag-isa ka lang. Ano po? Meron pong tinatawag na kasama. Okay. So, this is our title, The Power of Collective Witness. Kailangan may kasama ka kasi mahirap pong mag-isa. Di ba? Tayo nga, minsan pag lumalabas tayo, ay dapat sumama ka para may kasama ako. Di ba? Dapat nandito ka para may kasama ako. So ito po yung kailangan natin na just go and witness together the power of collective witness. Umpisahan po natin. Una, para mabilis. Una, okay. Bakit kailangan natin yung unang-una, kailangan natin ng kasama? Kahit magkakaiba, sabi niya dito, kahit iba't ibang regalo, iisa ang ating misyon. Okay. Diverse gifts, united mission. Okay. Bakit kailangan na meron tayong kasama, bagamat yung design natin bilang isang tao ay hindi magkakaparehas, pero pwede natin itong pagdudugtugtungin, pagsamasamahin, upang magkakaroon tayo ng maliwanag po na misyon. Okay. Bakit kailangan mag-mission ang church? Kasi nga, napag-aralan natin sa mga natapos po natin mga aralin na ito ay isang command. Sabihin natin, command. Okay. Ito hindi parang parang mapipilitan lang tayo o kaya meron namang ibang gagawa. So pag sinabing Great Commission, kailangan command ito ng Panginoon, kailangan natin gawin. Kung ako po ay pastor dito, at kung yung pagre-relax lang at saka pagiging chill lang, at saka ayaw ko nang mapagod kasi 53 na rin ako, gustong-gusto ko na rin dito mag-stay. Kasi napakalamit yung aming bahay, very comfortable ako dito, pwede akong maglakad, pwede rin akong hindi nalalabas. Ayaw ko na pumunta sa Bintar, ayaw ko na pumunta sa Rojas, ayaw ko na pumunta sa Quezon, ayaw ko na pumunta sa Apayao. Kasi sa akin yon, kung tao lang po ako, yun po yung pipiliin ko. Dahil nandito lang, pwede na ako mag-basketball sa harapan, pwede na ako mag-basketball sa aking school. Ano po? Kung tao lang po, naisipan yon.
Pero dahil gusto ko po na ma-please, gustuhin ko po yung sundin ang utos ng Panginoon, kailangan po akong lumabas. Ano po? Kailangan ko ring maghanap ng mga churches, yung mga tao na gustong-gustong sumama, gustong-gustong tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Ano po? So, nakikita natin doon na kaming mga pastor din, kaya mimot nga na namay. Actually, kasla kanya yung lang. Pwede na kayong nakaupo lang, di ba? Okay na tayo. Pero dahil mahal natin ang Panginoon, mahal ba natin ang Panginoon? Hallelujah, palakpakan nga natin. Hindi ho sapat na itataas lang natin yung ating kamay, hindi ho sapat na magbibigay lang tayo, hindi ho sapat na nakaupo lang tayo dyan, hindi lang ho sapat na yung devotion natin ay para sa atin lang. Dahil ang topic po natin is Great Commission. Kailangan natin pumunta sa mga lugar at napag-aralan din natin na pwede pala kahit hindi malayo, pwede pala yung mga kasama natin sa bahay, pwede natin missionin, yung mga friends natin, yung kasama natin yung community, yung kasama natin sa probinsya, yung kasama natin sa bansa. Ano po? Yung mga peer groups natin. Okay, pwede pala yun. Yung mga office mates. So, hindi na kailangan lumayo. Unlike yung ginagawa ho namin. Talagang lumalayo po kami at napasubo talaga kami kahapon. Hindi namin i-expect na aakyat pala kami ng bundok. Maliligo pala kami sa falls na ang hirap puntahan. Yung mga bato, mahirap, madulas. Matarik po yung mga kasama ko, kami po hindi well-trained sa ganon. Pasakayin nyo kami sa SUV, doon kami train. Pero yung maglakad, alas 12, alas 11, tapos yung mga paglalakaran mo ay hindi maganda, maputik, kailangan mong lumubog. Naisip ko tuloy yung mga kabataan. Amen? Shall we say amen? Okay. Sabi ko, ano kaya't mag-set up tayo ng ibang klase ng misyon? Kasi nga, yung 50, yung 45, minsan pag hindi na kaya. Ano po? Hindi na kaya. Pero pag yung 16, 17, 18, 19, 20 hanggang 35, pwedeng 40 pa. Kayang-kaya po yon. Ano? So, dito natin nakikita na kahit magkakaiba, ay pwedeng magsama-sama. Sabi nga, every member, sabi niya, of the church has a unique role. So, numadi yung kaya timagna, meron pa rin dapat kayong kontribusyon sa mga misyon. Amen? Ibig sabihin, hindi kontribusyon na pera. Ang ibig sabihin nun, ano ba yung iaambag mo doon sa misyon na yun? Kasi yung mga misyon na yun ay pinapanalangin. Yung mga misyon na yun ay gumagamit ng finances. Yung mga misyon na yun ay gumagamit ng tao na pupunta doon sa lugar na yun. Okay. Yung misyon na yan, nakikipag-coordinate sa mga gobyerno. Nung Thursday ba yung ko? May conference po ako. Marami po akong mga organisasyon. At minsan, pag pumupunta ako sa mga organisasyon ko, pinapag-aralan ko mabuti. Okay, kung Christian organization yon, government organization, kung municipal ba yon, o kaya Christian organization sa labas ng bansa, marami po akong ganon. Siguro dito sa Quirino, isa ako siguro sa pinakamaraming organisasyon. Kayo po ba may mga organisasyon kayo? Meron, di po ba? Aside from dun sa pinagtatrabahuan natin, meron tayong mga extra na organisasyon sa mga schools. May tinatawag na Student Supreme Learning Government Learners. Okay. O kaya, sa kabila naman, may basketball team naman. Sa kabila naman, may tinatawag na SK. So, marami. Alam niyo po kung bakit tayo na-involve sa ganon? Gusto natin mag-grow. Amen? Gusto natin mag-grow kasi nga hindi tayo pwedeng nandun lang tayo sa ating mga tahanan. Ayaw natin na nandun lang tayo nakastock dahil alam natin na marami tayong potensyal. Bilang isang tao, marami tayong potensyal, regalo ang sabi nga kanina. So, pwedeng gamitin, meron tayong unique, kakaibang role upang ma-fulfill, maganap natin yung tinatawag na Great Commission. Sabihin nga natin, Great Commission.
Yung Great Commission na yun, yun ay utos ng Panginoon. Hindi po pwedeng, Lord, exempted akdita apo. Si pastor na lang, di ba? Ang nakita natin doon sa 3 week na pag-aaral po natin ay hindi na lang po kami, kundi tayo po bilang isang katawan ay meron tayong unique na regalo na pwede nating iambag doon sa mission na yon. Okay, let's take a look. 1 Corinthians chapter 12, 27. Tignan nga natin kung biblical ito. Okay. Ang sabi po niya, 1 Corinthians 12:27, I am reading NIV po yata ito. Sabi sa Tagalog, kayo ngang lahat, lakasan nga po natin, 1, 2, 3, go. At bawat isa sa inyo ay bahagi nito. So ang tawag po sa atin ay body, katawan. So every body ay merong function. Napansin ko po kahapon nung lumubog po ako doon sa Furag Falls, doon po sa Apayao. Di na ipadik ko aje tangan ti kukok iti sakak. Biglang kasi makit. Naisip ko na, hindi ko na natatanggal yung, ano bang tawag doon, ingron bang tawag doon. Sabi ko, pati pa naman ito, ang liit-liit na parte ng katawan sa mission, nakukuha niya po yun. Pagpadik ko nga kasi, talagang pinasadyaan ko talaga. May ano din ako, mayroon din akong tsinelas na pag itatapakan mo yung bato, hindi masyadong masakit. Pinaghandaan ko yon. Pero ang hindi ko napaghandaan, hindi ko nahalata na kung nugayam, ipadik ko aji sakak at dagayam ingron ijay nga nasakit. Anliit nun. Nakikita niyo po kung paano tayo pala mag-function bilang isang katawan. Kahit napakaliit na sakit, ay mararamdaman ng buong katawan. Ganyan din po ang kakahinatnan ng ating grupo. Padasong dati pumanaw, ita, masama yung loob natin, di po ba? At sasabihin niya, ayaw ko na mag-church. Masama yung loob natin. Kasi nga, sakit ng isa ay sakit ng lahat. Amen? Okay, gawin natin na misyon. Gawin natin na misyon. Ang mission po namin kahapon, mission natin. Hindi lang sa amin. Okay. Ang mission natin ay kailangan natin na puntahan ang Apayao Church, GLGM Malama, at isasama po natin yung mga GLGM Quezon kasi madadaanan natin. Dahil mayroong magaganap na baptism. Okay. So pumunta po kami doon. Kasama po namin yung mahigit, siguro konti na lang para 20 yung Quezon. So sila po yung naka-schedule sa kanilang baptism. Sino pa hindi nag-baptize dito? Ng GLGM. Alam niyo ba ang baptism? Ordinansa po yun. It's an ordinance of the church. Kailangan gawin mo kung gusto mong ma-please ang Panginoon. Amen? Gusto mo ba masaya ang Panginoon? Magpa-baptize ka, mag-aral ka, and then magpa-baptize. Nakikita niyo po yung mga artista ngayon? Sunod-sunod. Sunod-sunod. Pati mga high-ranking officials, ang dami niyong nakikita sa Facebook. Bakit? Kasi may nag-reach out sa kanila, may nag-mission sa kanila. Ito pala. Pwede bang patayin mo muna yung ilaw para makita na maayos? Nandiyan ba yung natin? Lightings, please. Lightings, patayin mo nga para makita. Okay. Ayan, di ba? Sa mga malaking churches, ganyan Pag may movie, kailangan patayin para dito lang yung focus. Okay. Ito po ay mahigit na 10, mga 14 yata ito. Okay. At sila po ay nag-decide, nakipag-ugnayan sila kay Brother Martin na they are now ready to be baptized. Nag-ready po sila. Okay. Hindi na pala, ganon din sa mga napapanood natin. Doon sa mga artista na nakikita niyo mga matataas na tao, hindi sila pumupunta sa ganyan. May tinatawag na baptistry. Parang pool na, tawag yung mga gamit ng bata. Sa mga churches, sa Manila, may mga ganun sila sa likod ng church. And pagtapos na nila, yung aralin nila na mga doktrina o kaya aralin ng church, tinatanong yon. Gusto mo na bang sumunod sa Panginoon? Gusto mo bang magpabaptize? Pag sinabi niya mong opo, sige, ngayon na natin gagawin. O kaya sa susunod na linggo natin gagawin, magdala ka ng damit mo,
ihanda mo yung ganito para pagkatapos ng baptism at dati pagsukatam. Sa mga likod ng churches, may ganun po. Pero ang setting po ng GLGM ay hindi ho ganun. O, ganyan. Nakaalalay si, Sister GL, Sister Emmy, Pastora Janice. Okay, ganyan lang. O, ini-instruct sila. Pero natapos na yan, yung mga taga-Quezon, sila po ay natapos na ng kanilang pag-aaral. Dahil hindi naman pwedeng mag-baptize na hindi mo alam yung gagawin mo. So, reason yon para sa ganun ay malaman mo yung katotohanan at mai-enjoy mo yung gagawin mo. Amen? Parang ito, bakit ka nagtataas ng kamay? Hindi mo alam eh. Alam mo ba pag nagtaas ka ng kamay, ito'y isang paraan para purihin mo ang Panginoon. Because ang ating tradisyon ay nakaupo lang tayo doon sa church. Hindi tayo nagtataas, hindi tayo lumulundag, hindi tayo kumakanta. Kumukunta lang tayo konti. No? So in the same way, dito sa mga ganitong mga bagay, ito po ay baptism po doon sa Furag. Ang layo po niyan. Kailangan po naming 2 kalahati na oras. Tapos pupunta kami sa lugar, maglalakad, iiwan namin yung sasakyan. Tapos yung lugar po ay hindi pa napakaganda, pero sabi nga namin kung ano lang sana ito, pagpapagandahin. Nung nakita namin na maraming kalat, kami pa ni Brother Martin ang naglinis. Ilan sa inyo yung ganon? Yung pag may nakitang kalat, naglinis kayo. Tapos inilagay namin sa supot yung mga kalat. Kasi nasasayangan kami dun sa lugar. Ang ganda-ganda. Nagkakalat lang yung mga kabataan, nagiinuman lang doon, amoy di agiwarada lang ti plastic, nagiji paginumanda. Kailangan pa namin na tabunan yung mga hindi magagandang may amoy doon para lang magiging komportable kami. Ano po? So, ganun yung ginawa namin. Nag-uwi kami ng 2 supot ng basura dyan. 2 kami ni Brother Martin at pinahawak namin doon sa kabataan na nandun sa Purag. Ayan. Sila po ito po, yan po yung pastor natin, yung dito sa kabila. Ayan, yan si Pastor Jan. Yan po yung pastor natin sa Apayao. Ano po? He is 64-year-old. Siya po, ang hawak po niya lahat ng mga churches ng Cordillera. Ano? At siya po yung nag-lecture. Binigyan ko siya ng karapatan. Sabi ko, Pastor Jan, ikaw ang magsabi sa kanila, bakit sila nag-baptize, bakit gusto nilang sumunod sa Panginoon. Yun, nag-i-instruct sila dyan. Nakaalalay naman yung mga taga-GLGM main. Ayan, oh. After those, alam nyo, ginawa na twist. May baptism ng water. Alin na kayo, mag-baptize na rin kayo ng Spirit. Oh, 2 in 1. Ayan, nilay hands na rin. Ayan, 2 po kasi ang baptism. Baptism of the water and baptism of the Spirit. So magkakaiba, pamamaraan, pero yan po ay, tignan nyo, may kumakanta dyan, may nagle-lay hands, may nag-i-instruct, yan. So ganyan po ang church setting po ng Christian church. Palakpakan po natin ang Panginoon. Balikan natin yung ating outline. Yan. Maya-maya ay itutuloy natin kasi i-discuss pa natin yan. So kahit magkakaiba yung mga gift, ay pwede pong pagsamasamahin para makumpleto po yung pagmimisyon. Mag-share po ako Tuloy ko yung sharing ko po nung Thursday. Ang aking asosasyon ay meron pong, ang tawag po ay mga samahan ng mga administrator and school owners po ng private school. Hindi ho ito Christian school. Lahat ng mga nakikita nyo na private school dito sa region to, nandun po ako. And we have a conference last Thursday. Medyo na late po ako doon. Pagpasok ko po, nagulat ako. Sabi ko, bakit may nagpipreach? Talagang kinondisyon ko yung puso ko na ang pupuntahan ko ngayon ay private school ng buong mula Batanes hanggang dyan po kami sa Kawayan. Pero pagpasok kong ganon, meron pong nagpipreach, nakabarong, puti yung barong niya, nagpipreach. Mahal na mahal tayo ng Panginoon, sabi niya doon sa loob. Sabi ko, bakit may nagpipreach dito? Nagulat ako. Kasi nga, private school yun, hindi po Christian school. Pag Christian school, madali lang po i-identify yun. Siguradong pag sa una may devotion, merong tinatawag na preaching. Pero pag
sabihin mong private school ito, may eskwelahan ng Sabatista, may eskwelahan ng Katoliko, may eskwelahan ng mga tinatawag na family-owned. Okay? Maraming mga eskwelahan na mga matagal ng panahon. Nagulat po ako doon. Pagpasok ko doon po sa lobby doon sa loob ng hotel, may nagpipreach. Tapos parang kilala ko, sabi ko, kilala ko to. Pero bakit may nagpipreach? Naisip ko po yung lesson natin. Hallelujah! Naisip ko yung lesson natin. Sabi ko, yan ang topic namin ngayong buwan na to. Tapos tinanong ko, sabi ko, sinong nagpatayo dyan? Kasi talagang wala pong ganon sa meeting ng mga private school owners at saka administrators. Wala. Opening prayer lang. Pero yung preaching, kakaiba sa akin yun. And then, it comes into my mind na sabi ko, ito pala yung tinuturo ko. Tingnan niyo yung uniqueness. Hindi naman natin activity yon, pero nag-send si Lord ng isang tao doon para ma-fulfill ang Great Commission. Palakpakan po natin ang Panginoon. And you know what? After po yung preaching, ang sabi ng pastor, may you all rise. Sabi niya, formal na formal eh. May you all rise, dear administrators, and accept Jesus as Lord and Savior in your life. Di ba ang galing? Nandun yung mga Seventh-day Adventists, mga Katoliko. Pero here comes these pastors that he is very bold. Napakaganda yung presentation niya ng Word of God. And then after po yung presentation ng Word of God, may tinatawag na salvation. Sabi ko, yun yung tinuturo ko sa church. Pala, 8 years ago, tignan nyo to, makinig po kayo. 8 years ago, plinano pala namin yun. Because I was a part of this association na sabi namin, paulit-ulit po ito na nagko-conference po kami sa Tugigaraw. That was 8 years ago. Nung nag-meeting kaming ganyan, sabi ko sa mentor ko sa Christian education, sabi ko, ma'am, palitan natin ng style dito. We need to present the gospel to those religious leaders and religious school owners. That was 8 years ago. Tapos biglang lumapit sa akin yung presidente. Yung pala, nakausap ko siya 8 years ago na yun pala yung plano namin. Pinag-pray pala namin yun. Amen! Palakpakan nga natin ang Panginoon. Bagamat siguro hindi pa ninyo masyadong naintindihan ang Great Commission, mga kailaw, kasi karamihan sa atin na pumupunta sa church, pag pupunta tayo sa church, karamihan, self-centered tayo lahat. Aminin natin yon. Bakit tayo pumupunta sa church? Gusto ko po ng malusog na pangangatawan. Gusto ko po may breakthrough ako sa finances. Gusto ko po gabayan ako ng pag-aaral. Gusto ko po maganda maayos ang pamilya namin. Gusto ko po magkaroon po ng salvation ng aking family. Gusto ko po magkaroon po ng mga finances ng mga mahal ko sa buhay. Puro lahat na atin lahat. Pero alam niyo ba na dinesign ng Lord that after those salvation, nung tinanggap na natin ng Panginoon, kailangan natin i-share sa iba. Shall we say amen? Minsan, kami din na mga pastor, nakakalimutan na namin yung mga pamilya namin. Nagkakaproblema din kami. Hindi na namin sila nahaharap. Dahil sound check. Dahil sa servanthood, dahil pumupunta kami, gusto namin na puntahan yung mga nangangailangan, especially yung mga hindi pa nakarinig yung salita ng Panginoon. Balik tayo dun sa conference namin. Ang sabi niya sa akin, "Oh, Pastor Errol, nabigla ka ano?" sabi niya. Ngayon, siya na yung presidente, yung mentor ko. And she pala, babae. Nabigla ka ano? Sabi niya, ibang-iba yung program natin. Sabi ko, ma'am, naalala ko na. Yung pala yung pag-pray natin, that was 8 years ago. Grabe, ano? Kaya minsan hindi natin nakikita,
hindi natin namamalaya na yung mga bagay na yun ay may nagpe-pray po sa atin. Bakit ho kayo nandito? May nag-pray ho sa inyo. Hindi nyo ito parang kayo lang. Meron pong nag-pray sa inyo, pinagplanuhan kayo na pag-pray, pinagplanuhan din kayo na puntahan para sabihin sa inyo na mahal kayo ng Panginoon. Shall we say amen for that? Napakahina talaga. Shall we say amen? Makaturturog tayo, gawin kakabsat. Nung mamapanday ti simbahan, dapat ang tinga makaturturog. We need to rebuke that spirit of turog. Okay. Kasi ano lang po ito isang oras lang po ito. Okay. At pag uwi natin, i-apply na natin yan, magkita-kita tayo ulit. Isang linggo ulit yan. Imagine niyo po na hindi kayo kakain ng Word of God. Okay. Kaya tayo nanghihina. So, we have a unique design. So, iisang katawan tayo. Ibig sabihin, pwede tayong maging kamay, pwede tayong maging utak, pwede tayong maging paa, pwede tayong maging tiyan. Ano ibig sabihin? Ay, magmi-mission pala si na Pastor Errol. Bigyan ko nga ito ng 500. May nagbigay kasi ng 500 Palakpakan natin ng Panginoon. Pinangkape po namin yon. Pero pagdating namin doon, katakot-takot po na brewed coffee ang nandun. Mga nagtaga doon, tayo, pag pumupunta sa mga falls na gano'n, ang hawak-hawak ko natin ay mga soft drinks, tubig, doon po ibang bersyon. Thermos ang hawak. Kikita nyo? Nakakita na ba kayo ng gano'n? Sumama kayo sa amin para naman maiba yung, baka naman kakaisip ninyo ay hindi nyo na maisip na pwede pala kayong magmisyon. Ano? Okay. Tapos, nung nandun kami, tinignan ko yung mga kasama ko, hindi ready. Kasi ang alam nila, ilog yung pupuntahan. Hindi pala, kuweba pala yon. Bilib na bilib ako sa kuweba ng Ilagan. Doon pala, ang layo-layo ng kung saan-saan sumusuot yung mga kuweba dyan. Dami mga kuweba po dyan. Tapos yung mga antutulis yung bato, andudulas. Sabi ko, nakita ko yung asawa ko, delikado Pagbagak pa lang di delikado, naipatugawin. Kita nyo, hindi kami ready Pero kailangan namin gawin yun. Amen? Sabi ko nga sa kanila, sa susunod, mag-ready tayo. Hindi na yung parang pabanjing-banjing, sabi ni Pastor Walden, Pastor, kailangan natin ng ganito, kailangan natin yan. Pero mga supot, nakasave more na may supot na ganyan, pwede ba yun? Kailangan na backpack yun, no? Kailangan kahit yung mga gamit mo doon ay yung mga tsinelas na hindi madudulas. No? Hindi mo kailangan na mag-crooks ka doon. Kailangan talaga yung mga kahit mura, basta yung hindi ka madulas. No? Nakita niyo po yon? At talagang sinuong namin. Pinuntahan talaga namin yung lugar at nung nandun na kami, napawaw kami. Sabi ko, this is it. Ito ang gusto ng Panginoon. Kailangan gawin natin. Ang target natin is to baptize those who wants to obey. Palakpakan natin ng Lord. Magsusurvey lang po ako. Sino bang gustong magmisyon? Survey lang po. Ayaw nyo magmisyon sa kapitbahay ninyo? Pag sinabi mong misyon kasi hindi sa apayaw lang. Pwede mong misyonin yung kaibigan mo. Amen? Hindi na kailangan kasi pag narinig mo yun sa akin, matatakot na kayo. Ala, anak mabalid, Pastor. Ada sakit ti pusok, Pastor. Saka na mainitan na ma-allergy naiintindihan ho kayo. Pero yung pag sinabi nyo, hindi ko humimisyonin yung kapitbahay, medyo ibang usapan ho yan. Okay. Sa amin, special, kasi yung sa amin dahil dun yung puso namin, gustong-gusto ho namin yon. Kahit pa masira pa yung sasakyan namin. Kasi dun kami talaga na-design Kahit pa siguro konti lang yung panggas namin, dun talaga kami. Kahit pa siguro kulang na yung pera namin, gawin pa rin namin yun kasi nga, yun po yung design namin. Palakpakan natin ang Panginoon. Nagsisharing po kami ni Brother Walden, sabi niya, sa susunod, paghandaan natin, talagang pupunta tayo talaga na yung mga damit natin, yung mga sapatos natin, talagang pang-mission talaga. Okay. So, kung itong mga bagay na ito, kung ano yung fit na design, halimbawa,
taga-kararagtay nga eh. Napaka-importante po yun, taga-panalangin. Halimbawa, gusto rin natin mag-ambag, encouragement po. Yung mga nagbimisyon, kaya kailangan din po nila ng encouragement. Okay. Halimbawa, pang-merienda. Parang yung sabi ko sa inyo, may nag-abot ng 500 eh. Yung 500 sa amin, ang dami noon. Okay. Pinambili ho namin ng pansit yon doon. Ang layo po ng pinanggalingan namin, pero may nag-deliver ng pansit. Naiisip nyo ba yon? Bit-bit niya yung paano kaya niya diniliver dun sa falls. Nag-order kami sa Kabahayan, dinala yung pansit dun sa falls. Paano kaya maglakad yung nagdala ng pansit? Siyempre ganyan, 2 bilao. Lulukuhan kami. Sabi ko, tignan mo, napaka-effective yung delivery nila dito. Sabi ko, kahit falls, dinideliveran. May Grab pala dito. Nakita niyo po yun? At sobrang saya ho namin nung natapos yon dahil alam namin na nalugod ang Panginoon. Di pa natin maabot yung mission na gano'n. Kasi nga, gusto natin nakaupo lang tayo sa church. Okay na tayo dito. Basta kararagalatan. Basta aming regalo dayta. Hindi. Pwede pa rin kayong maging kaparte dahil iisang katawan natin at bawat isa ay meron tayong bahagi. Yung 20 pesos ninyo, 10 pesos, pag nag-ambag-ambag tayo, nako, sobrang laking tulong yan, mga kailaw. Amen! Yung bang nag-pray tayo na ganyan, Lord, yung mga missionary po namin, ini-imagine ko po yung ginagawa namin doon, medyo napanatag pa ako. Imagine niyo kung ang mission field nyo ay Iran. Nakukuha nyo ba? Imagine niyo kung ang mission field nyo is Gaza sa Israel. Hindi na sila natutulog. Kanina lang, nagpa-pray kami. Kanina lang kaninang kararating ko lang dito, just in, sabi niya, America bomb Iran. And next week, magkakaroon ng spike ng diesel and gasoline. Oh, tignan nyo, ang layo natin. Ang layo-layo natin, bakit tayo affected doon? Kaya nga mag-pray tayo. Shall we say amen? Mag-pray tayo kayong mga bata, kayong mga pumapasok sa school, maapektuhan yung mga allowances natin. Kasi ang tumataas yan, karamihan lahat. Bakit? Yung gilid ng dagat ng Iran, doon lahat halos dumadaan yung mga barko na nagbibigay ng krudo sa atin. Luwang-luwan ng Iran. Ang yaman-yaman sa krudo. Okay. At pag binarahan nila yun, delikado na tayo. Wala na tayong kunti na lang. Pag bibingayan tayo, dagiti krudo, dagiti pagpadanom, ti tatang kadain, tatangyo, ijay taltalon. Mayat ko man, naka-solar time amin. Pero halos lahat, 80%, 90% pa lang yan, nakadepende tayo sa krudo. Sinong nagsasabi na ang layo natin? Ang laki ng epekto sa atin yan, mga kailaw. Iniisip ko rin, pag nagmi-mission tayo sa Saudi, ang Saudi medyo lumuwag. Okay. Pero, ang hirap-hirap mag-mission doon, bawal. Pumunta kami sa Malaysia, bawal. Yung isisera mo yung Arabo, bawal yon. Hindi po pwede yon. Kung hindi mo regalo yon at gagawin mo, puputulan pa yung ulo mo. Kaya nga sabi ko noon, Lord, salamat. Ang layo-layo pero nanamailat tapo. Naragsak pa eh. Amen? Kasanunod, dakam di Iran nga tangag mission, ang katangag, nasa ano na lang kami, nasa bunker na lang kami, hindi na kami makalabas. Dahil yung mga armas, grabe. Alam niyo po yung pinalabas ng Amerika ngayon na armas, hindi ko ma-imagine na may ganun pala. Yung ihuhulog yung missile at butbutan na atadaga, inga na 600 meters. Tuno mabutbutan na sumabog iji unag. Nakakita kayo tikas diyang armas. Kasi nga yung mga nuclear facilities ng Iran, pababa. So no granada lang, no kunam, pumutok, kumtat, na napansinin. Pero ihuhulog ng B-52 bomber nila na paghulog na ganyan, pupunta pa sa loob, tapos pagpasok sa loob, sasabog po yan na napakalakas. 600 meters. Ang tawag doon ay buster bunker ang tawag. Yung mga kanun na armas.
Ang alam lang natin Armalite, mga moderno na digmaan yun. Pasalamat tayo at talagang iniingatan tayo ng Panginoon dito sa Pilipinas. Shall we say amen? Pasalamat tayo. Pasalamat. Naku, malapit na rin tayong ganun. Pero wag naman pahintulutan ng Panginoon. Lapit tayong ganun. Pansinin nyo ngayon, dami yung mga military na nakikita. Dami. Nung Huwebes, nasalubong ko siguro mga 70 yon na linya ng military. Grabe. May mga tangke pa, may mga mga kanyon, ang daming lalaking mga generator. Nakita, nakapwesto sila sa Ilocos, sa Santa Ana, sa Baggao. Diyan po sa UP, nandyan sila. Baka hindi nyo alam. Lalaki ng mga tangke dyan, yung mga pangsalo ng mga missile nandyan. Oh. Kaya nga, ang sabi ni Lord, pag may mga nababalitaan na kayo na ganito, sabi niya, hindi pa naman katapusan ng mundo. Amen! Ang gawin nyo lang, palakasin nyo yung mga pananampalataya ninyo kasi malapit na kayong matubos. Naku, parang mahina talaga. Bakit pag pinag-uusapan ng second coming, yung mabubuting aming tao? Hindi dapat. Dapat matutuwa tayo lahat. Shall we say amen? Kasi malapit na ang ating katubusan. Ang mga hula, ang mga propesiya sa Biblia ay magaganap lahat bago darating ang ating Panginoon. Number 2. Okay. Support and accountability. Doon sa Great Commission na tinatawag, actually ipalawanag ko na ito, working together as a church strengthens our outreach efforts and provides encouragement in the mission. Alam, sino bang nagbabasketball dito? Pag mini-mission kayo ng mga coaches ninyo, sumunod lang kayo. Bago kayo nagbaglalaro, pag may mga ibinabasa, sino bang naka-follow kay Mabs? Mabs. Kilala niyo ba si Mabs? Si Mabs, ang regalo niya, nagpapalaro siya, binabayaran mo yon pag in-invite mo, pero bago maglaro si Mabs, nagbubuklat yan ng Biblia. Amen. Nakita niyo kung paano kumakalat yung gospel? Kung ano yung kaparaanan? Yung paraan? Bago magpalaro yan, makinig muna tayo, pero ang daming mga audience niyan. Siguro libo-libo. Kukunin niya yung microphone. Sandali lang po, sabi niya. Bago po kami maglaro, I just want to share something. Ganun lang yung approach niya. So, ang sabi ng Panginoon sa Proverbs 3:16, trust in the Lord with all your hearts and lean not your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He gives you the crown of success. Ganun lang siya mag-share. Simple lang yung sharing niya, hindi yung parang sa akin na preaching. So, bago po tayo maglaro, sasabihin niya sa mga crowd na gano'n, magtiwala tayo sa Panginoon. Ganun siya magsalita. Dahil alam natin ang Panginoon ay nasa Kanya lahat ang kapangyarihan. Biro mo nagbabasketball yon. But let's take a look. The history of basketball. Through James Naismith. Ang design ng basketball pala, tignan niyo po nung ginawa yon, doktor pala to na preacher ang gumawa. Amen! Kaya pala, huwag tayong magtaka kung sina Stephen Curry, kung sino-sino pa, karamihan sa mga coaches, ay nagsishare talaga ng Word of God bago maglaro. Because that's the style. Ganun ang style ho nila. Parang yung conference namin na hindi naman akma doon, pero dahil nga, it's a great commission, kailangan gawin yon. Okay. So anong gagawin? Magpaplano yan. We need to work together as church. Ambag-ambag. Nakita niyo po yung mga pumupunta po rito na mga Koreano. Hirap na hirap silang mag-deliver ng English. Buiwo. Ba't yung mga pronunciation nila, ang hirap-hirap. Pero dahil mahal tayo ng Panginoon, kahit pilipit yung dila ng mga Koreans, sila po ay nagsishare ng salita ng Panginoon. Shall we say amen? Nakita niyo po kung paano kumilos yung mga missionary sa buong mundo? Ang dami ho naming imbitasyon. Nepal, Bangladesh, Pakistan. Sabi ko parang hindi ko pa kaya yung Pakistan.
Parang hindi ho kaya yung Nepal. Kasi nandun nga yung mataas na Mount Everest. Di ba? Meron pong tinatawag na grupo. They are working together as a church, as a body. Dito sa Isabela, meron tayong mission radio dito, doon sa Santiago. Mission radio. Okay. Pag nagpapatakbo po ako ng sasakyan, yun, doon ko china-channel yung nakikinig ako doon habang nagdadrive ako. Tingnan niyo yung paraan ng mission. Okay. May mga nagla-live din. Tetelestai. Are you familiar with that? Mga i-follow niyo yun. Nagbi-mission sila. Ang dami nilang mga insights, equip sila, bihasa sila sa pagbablog para lang maiparating nila yung gospel sa mga mahihilig, hindi na nakakatulog na mga netizen ang tawag. Okay. Nagko-content sila para maipahatid yung salita ng Panginoon sa atin, mga kailaw. So ang gagawin, mag-organize para sa outreach efforts at ma-encourage po yung mga tao. Alam niyo po ba kung bakit tayo nag-o-offering? Hindi lang ho yan pangangailangan sa mga pastors na naglilingkod sa church, kundi pangangailangan yun para ma-reach out yung mga tao na hindi pa nakarinig ng salita ng Panginoon. Ang specialty po ng GLGM ay tulungan yung mga churches na nahihirapan, yung mga pastors. Alam niyo po, after pandemic, ang dami pong nagsara ng mga churches. At kung isara natin yung mga churches, lalabas doon yung anxiety, depression, frustration, at kung ano pang hindi magandang mga spirit. Isiram ti kapilya, adu iti makarik na, iti saan nga napintas. Kaya nga dapat nakabukas ang mga churches. Shall we say amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hebrews 10:24-25. Listen to this. Sabi niya, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Sabi niya, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. 25. Ito, basahin natin ng malakas. 1, 2, 3. And huwag nating kaliligtaan sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, sabi niya, malapit na ang araw ng Panginoon. Kung hindi ka po wais ngayon, wala kang patutunguhan. Anong ibig sabihin? Obserbahan mo yung paligid. Obserbahan mo. At pag may nababalitaan ka na ganyan, yung mga Iran, war, Israel, conflict with Israel, medyo kumalma ka. Kasi nga, yan nga yung relo na binigay ng Lord sa atin para ma-determine natin yung pagbabalik niya. Nakita natin na yung mga armas ngayon, iba na. No? Anumang oras, pag nurumaman nga, dagita nagdadakil nga nasyon. Alam niyo ba ang final battle sa Biblia? Doon sa Armageddon. Final battle. Over 200 to 300 million ang magmarcha na soldalo papunta doon sa Israel. Final battle yung nakasulat po sa Biblia. Tapos yung mga dagat ay nagmimistulang pula ang kanilang kulay. Ano po yun? Ang tawag po yun ay idioms. Ibig sabihin, di ba? Aglayos tidara. Handak kami nga sagsagidan. Anong sabi sa atin ng China? Nabasa niyo ba yun? Huwag kayong makikialam sa Taiwan, kayong mga Pilipino. Susunugin namin kayo. Biro mo yung ganun salita. Nakukuha niyo po ba ako? Hindi na ganito eh. Huwag kayong makikialam, babarilin namin kayo. Hindi ganon. Amen! Iba po yung armas ngayon, hindi yung babariling kang ganon. Ang sabi sa atin, huwag kayong makikialam kasi nga, kapitbahay lang natin sila. Please, huwag kayong makikialam. Kundi kung makialam kayo, susunugin namin kayo. Pero mo yun? Ganon na po kalakas ang armas. Kaya ang sabi ng Lord, He encourages us to
not giving up meeting. No makangagtay ti life group, Bible study, service, dapat alerto tayo lahat. Amen? Dapat alerto tayo. Pag sinabing may mission, dapat alerto tayo lahat. Kasi kung lalamya-lamya tayo, hindi ho tayo pwede. Hindi tayo maging malakas. Kung may mga pinagdadaanan tayo, sabi niya, dapat magiging matatag tayo. Nauna na nga ang DepEd sa atin eh. Dahil ang curriculum, ang sabi sa amin, matatag curriculum. Amen? Nakita niyo po, yung mga pating mga gobyerno, sinasabi na sa atin na dapat kayong mga tao, kayong mga learners, dapat maging matatag kayo. Ang sabi nga ng mga kabataan, huwag kayong marupok. Idioms po kasi yun, yung madaling masaktan. Kung may mga pinagdadaanan tayo, kailangan ibigay natin sa Panginoon. Kailangan lumaban tayo. Especially sa buhay natin. Huwag tayong mag-give up. Basit lang. Lalo di kita ubing, basit lang. Mawiuyaw. Awanin, nagsangit dan. Diba? Minsan tayo nga, hindi na natin ma-determine kung abuse ba yan o pagtuturo, pagtutuwid. Nakita niyo po, mga kailaw. Sobrang hirap, pero pag nasa Panginoon ka, meron kang pag-asa. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pag nasa Panginoon ka, meron kang pag-asa. Kaya mong lumaban sa buhay. Yung nga lang pagtaas ng krudo, naku, matagal pa yan. Kung hindi maingat yung mga eksperto dyan, yung mga nag-uusap-usap, na pwede bang tumigil na tayo? Ang dami nang namamatay. Kaya nga prayer lang yan eh. Kailangan may mga mamagitan dyan na marurunong sa mga strategy na itigil na natin to. Wala na, nasira na yung mga nuclear facilities ng Iran. Hindi na kailangan ituloy yung mga digmaan na yan. Kung walang naggaganon, manupay nga tangabulan nga eh. So yung mga pagtaas ng mga krudo, may first tranche, second tranche, third tranche, mga ganon. Baka next week ngayon na yata yun ano. Kasi sinabi nung kahapon yan, ang unang araw po kasi ng isang linggo ay Sunday, kung hindi ako magkamali. Sunday. Kaya nga sabi ni Sister Emmy sa akin, Daddy, mag-full tank ka na. Kasi yung diesel madadagdagan ng 3, 250 ba o 3? Nakita niyo yun? Everybody's sana is concerned natin lahat. Shall we say amen? Pati yung mga bata, kailangan magtipid din. Diba? Kailangan din sabihin sa mga anak natin, o anak mataas ang konsumo natin. Ganito yung gawin natin. Huwag lang yung basta tira dito, tira ganyan. Nasa digmaan po tayo. At ito po ay kailangan huwag mag-give up. Kailangan magpalakasan ng loob, magpanalanginan upang hindi tayo magkakaroon ng, napapanood nyo po ba yung mga bata? Imagine ko yung mga bata na pinifeature doon sa social media, nandun sila sa bunker at datagtagtagerger, dagiti ubing, mabisinanda. Napakapalad natin dito sa Pilipinas, sa Quirino. Amen! Agtagtagerger tayo sa busog. E di, agtagtagerger da dati, wii! Boom! Tagtagerger da. Daddy. Yung mga mukha nila, may mga langis-langis, may mga dumi-dumi, hindi sila makatulog. Nandun sila sa bunker. Grabe, sabi ko, iba yung kilos ng mundo. Kailangan mag-pray, magpanalanginan para lalong mapalakasan, para nakahanda tayo dito sa tinatawag na araw ng Panginoon. Day approaching ang tawag. Pupunta tayo lahat dyan. Nakasulat lahat sa Bible yan. Pangatlo, last na po ito. Collective impact. Bakit kailangan grupo? Bakit kailangan sama-sama ang collective? Kasi isama-sama. One of the reason is, parang yung pagpunta natin sa mga iba't ibang lugar, 2, 3 sasakyan yan, nagko-convoy kami. Pag kinausap ko yung mga leaders ng mga pinupuntahan namin, nag-a-agree sila. Bakit? Hindi lang ako ang pumupunta. Meron akong mga backup.
Pag hindi pa ninyo kaya mag-evangelize, pwede kayong magpa-open ng mga Bible study, prayer meeting isang beses, ti may isang lawas, o may isang bulan, isang beses. Pastor, dalawin niyo po kami. O rin maminsan lang ti makabulan, schedule namin. Pastor, gusto namin matuto rin, ano ba yung magandang gagawin namin para makamtan namin yung kaligtasan? Pastor, halimbawa, anong gagawin namin pag nag-grow na kami? Pwede na ba kaming magpabaptize? Pwede ba po kayong magtanong? Okay. At pupuntahan kayo ng mga leaders sa inyong mga tahanan. Kahit walang merienda, huwag kayong mahiya. Dahil ang gospel naman ay libre. Amen? May pagbibigay yan, tinuturuan tayo magbigay. Kasi nga, yun ay isang kalooban din ng Panginoon para mapunduhan yung mga gastusin ng loob ng church. At yun naman sa atin ay pagpapala. Yun naman ang susi ng pagpapala sa atin. Okay. The unified witness of the church has a far greater reach and impact on the community and the world. Napinpintas no grupo-grupo, may sa dua, talo, dapat, ti umay. Medyo unag ti pagtaingan tayo. And even the youth, praying na ma-organize yung youth dahil dapat may campus missionary tayo sa QN, may campus missionary tayo sa Wonderful Grace, tapos mag-meet tayo dito, and ini-introduce namin yung mission sa inyo. Dahil ito ang gusto ng Panginoon. Pag napunta kayo sa mga churches na malalaki, mga doktor, pumupunta sa Saudi, pagka nag-i-intern sila, nagpapatotoo sila, mga doktor, mga medtech, mga bata. Ito pa yung mga walang rayuma. Hallelujah! Wala pang rayuma to kasi malakas pa sila eh. Palakpakan natin ng Panginoon. Kahit umakyat sila sa bundok, kahit tatalon sila sa mga sapa na matataas, hindi sila nag-aalangan. Yung mga kasama namin kahapon 50 years old, tumatalon sa napakalalim. Mga bakit? Pandamo ilatag, lalagto dya yun. Kikinita kami latan at sanay dagarod. Ijeda nga nagubing. Kasi kami kirigasyon lang. So da talaga na adalam. Pandaglalagto dya. Tapos lalangoy-langoy lang, parang ansimple lang. At sabi ko, na-design talaga yung kultura nila. Sa atin, hindi tayo sanay sa ganun. No? Minsan, naka-heater pa nga tayo eh. Sila, hindi, kahit malamig. Hindi mo lang makita sa kanila yung parang natatakot sila, ganun. Hindi mo sila makikitaan ng ganun. Pag grupo tayo, John 17:20, kailangan mag-unite tayo. Tingnan niyo po ito. Sabi ni Jesus, ito mismo ang nagsabi. John 17:20-21, my prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe me in me through in their message. 21. Ama, maging isa nawa silang lahat. Amen. Meron tinatawag na unification, mga kailaw. Kasi pag GLGM lang, hindi naman niya kayang i-reach out lahat ng buong Quirino. Ilan lang ang church natin dito? May daya tayo, may laod tayo. Nasa gitna. Okay. Yung daya, may binarsang tayo doon. Dito sa laod, dito sa daya, meron tayong bintar. Okay. Paano natin i-reach out yung Rizal, Kamaal? May mga kasama na ako tayo doon. May tinatawag na Body of Christ. Amen? Kasi pag ito pa lang na 21 barangays, hindi ko na ho kaya ito. So kailangan meron akong connection sa mga different churches para sa ganon, pag may nagpa-open doon at malapit naman sila doon, pwede na sila doon mag-church. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Nakita niyo po yon? Hindi na o sarili-sarili na tayo lang yung magaling, tayo lang ang maganda, tayo lang yung nakakaganito, tayo lang hindi na ho ganon. Merong koneksyon ng bawat isa upang magiging mapag-isa natin lahat, mas malakas po yung
puwersa po natin. Maging isa nawa silang lahat, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, ganun din naman. Maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Jesus is praying to the Father at that time at ang sabi niya, Ama, di ba duwatangem mabalinta ti agmaymaysa? Sabi niya. Di ba binigyan mo ako ng kapangyarihan? Lahat ng kapangyarihan binigay mo sa akin. Okay. At para makita ng mga tao na tayo ay nagkakaisa at sila po ay maniniwala. Shall we say amen? That all of them may be one. Father, just as you are in me and I am with you, that they may also be in us, so that the world may believe that you have sent me. Alam niyo po mga kailaw, sa July 19, di ba ako nagkamali? July 19, merong ulit invitasyon ang GLGM Malama. Isang church po yun. At hindi na namin maulit dalhin yung sasakyan namin doon. Dahil ang hirap nung daan. Meron kaming nakita na isang shortcut. Kaya lang, iwan namin yung sasakyan namin, ang gagawin sa amin, dumamang kami ti Karayan, tapos ijibangir, alain na kam tilugan, tapos itulod na kam yan ti church. Sabi namin, yun, gusto namin yung ganong setup. Hindi na kami magsasakyan. Dumamang kami, tapos alain na kam tilugan, tapos mapantay iji-church yo. Amen? Kaya iyo tikas jay? Haan? Okay. Kararagda kami latang. Ngem dagiti mga yat, mabaling kayo nga sumurot. Especially the youth. Mag-set up tayo, maganda yung mga sasakyan natin, pero pag sinabi ng leader, o dito na tayo, magmagnata yun, hanggang maabot tilugan, mapantayo. Okay. Lahat ng mga suot natin ay mga short, para hindi na tayo, hanggang dito lang naman yung Karayan, kaya lang na-appress, apo. At ipinapanalangin namin yon na pag lumulusong kami dun sa Karayan na yon, ay mabibigyan yon ng tulay. Amen? Amen? Ganun po ang mga Christian. Pag pumupunta doon, hindi lang yung mga kaluluwa, kundi kaakibat nun ay merong dalang pagpapala. Yung mga anak ng Diyos. Talakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po ba nung ni-reach out ang Quirino? Kwento ko lang isang minuto. Nung dinala po yung mga luma na po yan, yung mga bintana na yan ay galing po sa Subic. Nung umalis po yung mga Amerikano, yung mga base militar, binargain lahat yung mga ano doon, mga bahay doon, mga kampo. At yung may-ari niyan is yung may-ari ng lupa. Para maipasok yung mga yan dito noon, that was 37 siguro, 37 years ago. Sinakay sa trailer. Na-imagine niyo yun, 37 years ago. Sinakay sa trailer yan. Maraming mga gamit yan noon. Yung trailer, alam niyo po ba yung trailer? Yung pang ano ng pangbulag tirik. Ganyan, nilagay yan yun. Mga bakal, galing sa Subic yung mga yan. Ganyan nakaluma yan. Tapos, nung pumasok yung trailer po dito sa Quirino at that time, hanggang makabalik, hindi mamanyubra. Dito, nakita, hindi mamanyubra. Masikip pa yung daan. Naghahanap ng pagbalikan na trailer, hindi siya Ganun kahirap ang Quirino. That was 37 years ago, mga kailaw. Nakita niyo po? Hindi lang basta dinala dito. May nag-effort, may nanalangin, tapnong matungpal yung mission. Balik tayo dun sa title. Kailangan ipanalangin natin. Pupunta tayo doon pag hindi maglaro, kundi palakasin natin yung mga loob ng mga kapatid natin doon. At ang sabi sa amin kahapon, Pastor, meron pang 65 kilometers mula dito hanggang doon. Pwede pa tayo doon. Amen. Amen. Ganun po, level up po ang
panagpamati kakabsat. Kung nakikita po ninyo na pwede kayong tumugtog, kahit hindi na kayo aalis dito, mission din yun. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kung nakikita nyo na rin na kaya nyo na rin manalangin dito, mission din yun. Pwede na rin kayong mag-volunteer at pwede kayong manalangin. Kasi ang pagiging Kristiyano, kailangan tayo po ay mag-grow. Sabihin mo sa katabi mo, mag-grow ka. Kasi pag hindi ka nag-grow, nagiging boring sa iyo ang pagiging Christian. Pero mo, anong lugar yon? Anong lugar yung pupuntahan pa natin dyan? Sabi ko, Pastor, Luna. Oh, maganda yun ah. Galing ako sa Luna, tapos pupunta ako sa Luna. Amen? Nagulat ako eh. Pero Luna, Apayao pala yun. Sabi, anong lugar yon? Sabi ko, Luna, Pastor. Nagulat ako. Pero mo, galing ako sa Luna, Quirino, tapos pupunta ako sa Luna, Apayao. Ano ba yung capital ng Apayao? Nilagay sa Luna ba? Pero dati, Kabugao. Kabugao. Sabi ko, ano pa yung oras dyan? Kabugao, Pastor. Marami pang mga pastor doon na gustong mag-JLGM. Amen! Amen! Hallelujah! Ang pinag-uusapan po natin ay hindi na po para sa sarili natin. Ganun na tayo ka-matured, mga kailaw. Hindi na ho tayo pabebe. Hallelujah! Ang pinag-uusapan na natin ay ibang tao. Pag ginawa mo yung misyon, may kaakibat po na pagbabalik yun ng pagpapala sa'yo. Hallelujah! Hallelujah! Pag nag-serve ka sa Panginoon, pag nagbigay ka sa misyon, kumanta ka dito, nag-aral ka ng Bible, mag-aaral ka na sa Bible study, nakikinig ka, yun, paghandaan mo na rin kasi lumalago ka. Dati player ka lang, basketball lang alam mo yung strategy, ngayon marunong ka nang magbasa ng Bible. Amen? Nakikinig ka na ng Bible. Dati ang kinakanta mo, mga kanta ng Bini, hindi masama. Pero ngayon, ang pinagbibigyan mo ng pansin ay yung mga kanta ng para sa Panginoon. Amen? Dati ang mga nakalagay sa mga sinisave mo na mga nandyan sa social media ay puro kabulastugan. Pero ngayon, nako, puro mga verses na yan. Ibig sabihin, nag-grow ka and eventually, gusto mo nang magpabaptize and eventually, pag nabaptize na ka, gusto mo na rin mag-mission. Amen? Ganun po ang sequence ng pagiging Kristiyano. Hindi pwedeng, nandito ka lang, dito ka lang, dito ka lang. Naku, imbis na lumalaki, dito ka lang, dito ka lang, dito ka lang. Tapos pag na-boring, alis na ako dyan, boring naman. Kasi nga, hindi ka lumaki. Hindi mo inaalaw si Lord na kumilos sa iyong katawan upang i-unleash, upang ilabas ang iyong mga regalo. Ang dami nating regalo. Kayang-kaya po natin gawin yan. Tayo po'y tumayo lahat. Panginoon, sa oras na ito, kami po'y nagpapasalamat sa inyong mga salita na nagbigay po sa amin ng encouragement. Tunay nga po na ilan sa amin, Panginoon, dito na nandito ngayon ay hindi pa po nagsising in ang salitang Great Commission, mission, dahil nakasentro po kami sa aming sarili. Patawarin niyo po kami. Kami po'y self-centered. Kami po, Panginoon, ay matagal ng panahon pero hindi po kami nag-grow. Kami po'y nakaasa sa pastor. Kami po'y nakaasa sa mga kasamahan po namin. But this time, habang naririnig po namin, Panginoon, ang Great Commission, ang mission, nagkakaroon po kami ng panibagong insights. Salamat dahil ngayon pa lang ay ini-equip mo kami sa mga darating na panahon ay gusto rin po namin mag-mission sa mga kaibigan po namin, sa mga mahal namin sa buhay, sa mga ka-office mate po namin. Turuan niyo po kami na maging ilaw po kami, Ama. Tunay nga po na hindi po namin kaya kung mag-isa lang po kami. We need your guidance. We need your blessing, Lord God. Panginoon, sa oras na ito din, amin pong idinudulog ang aming sarili.
Alam namin, Panginoon, na marami po kami, may kakayahan po kami na gumawa ng iyong kalooban. Especially sa mga regalo na ibinigay mo sa amin. Panginoon, gusto namin maglingkod po sa inyo sa anumang kaparaanan. Magkakaiba po ang regalo namin. Gusto namin mag-grow, Panginoon. And even these young people, sina-challenge po namin sila upang sa ganoon mag-set up ang napakagandang mga misyon, maging Lord God, dito sa QN, sa Gracian, sa Integrated, sa Santo Domingo, Integrated School, Dolores Integrated School, maging Panginoon sa Rizal Comprehensive, Villa Cacho. Gusto po namin ma-reach out ang mga batang ito na makilala kanila bilang Diyos at tagapagligtas. Maging sa mga LM schools through Philippine Values Education Program, salamat po. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah.